Hi guys! Tara, luto po tayo ng sweet and sour yellowfin tuna. So guys, bago nga pala ako nag-start magluto ng yellowfin tuna, ginawa ko po muna siyang fillet. Yan, hiniwa-hiwa ko po yung tuna natin. Malaki po siya kaya medyo po ako natagalan. Ito nga pala yung aking previous video na in-upload nung isang araw. Sinama ko lang po dito para masabing kasama po siya sa aking recipe. So, hindi ko na po ito patatagalin kasi nakita naman na ng iba yung aking video. Meron po akong link dyan sa aking comment section po. Kung napapansin niyo po na hindi ko pa po tinatapon yung kanyang mga natirang karne doon sa kanyang buto, isasama ko po yan mamaya sa aking pagluto. So, ang gagawin ko po dyan mamaya is ibababad ko po sa mainit na tubig para matanggal ang kanyang natitirang karne sa kanyang mga buto. So, yun po guys. Nag-prepare na po ako ng mga rekado. Nagtadtad na po ako ng ating bawang. Yan, chop na po yung ating bawang. Nilagay ko na po sa plato. At susunod naman po yung aking siling haba at yung ating mga bell peppers. Yan ang tinatawag na paprika. Tinanggal ko po ang kanyang mga seeds para mamaya isama ko po sa aking pagluto. At the same time, chinop ko na po ang ating mga bell peppers. Yan, slice. Tapos nagtanggal naman ako ng balat ng luya. Ginagamit ko po yung kutsara dahil mas mabilis pong natatanggal ang balat nito kung ginagamit ang kutsara kaysa po kutsilyuhin. Pagkatapos ko mong balatan ang ating luya, inislice ko na po siya. Mga strips kung maaari. Tapos nagbalat na rin po ako ng ating carrots. Tinatabi ko na po yung kanyang mga pinagbalatan. Yan, slice. Slice thinly the carrots po. As thin as you can. Nag-chop naman po ako ng ating onions. White onions po. I-slice ko na po siya. Tapos, isusunod ko naman po yung ating green onions. Dito sa amin, ang tawag po dyan ay sibulyeno. Sa English po ay chives. Mamaya po yan, ating pong pang-garnish. So yun, kung naaalala nyo, may mga itinabi po akong mga natitirang buto po ng tuna. Kinuha ko na rin po yung mga natitirang laman niya sa kanyang buto. Mula sa kanyang ulo hanggang buto hanggang sa may buntot. So yan, nakahanda na po yung ating flour, yung ating breading mix. Nilagay ko na rin po yung ating mga fillet na tuna. So para po siya ma-coat evenly, ang ginagawa ko po ay sinishake ko po siya sa isang container para po ay ma-coat po ang ating tuna ng ating breading mix. After po noon, prinito ko na po siya. Yan. By batches po ang pagprito po niyan. Huwag pong isabay-sabay para maluto po lahat. So, doon nga pala sa mga gustong magpa-shoutout po, handa lang po ang ating comment section. I-comment nyo na rin po kung mga taga saan po kayo para makapag-shoutout po ako sa inyo. So, yan. Yung ating first batch. Tapos na. At yan. Tapos na po tayong magluto ng ating fried tuna. So yan, yung pinagamitan ko po kanina na mantika, yun na rin po ang gagamitin ko pag saute po ng garlic at ng ginger. Sige, halo nyo lang po hanggang sa maging brown. Sinabay ko na din po yung ating ground fish. Yung mga natitirang karne niya doon sa kanyang mga buto. Yan, ihalo lang po ng ihalo hanggang sa maging brown. Yan, habang siya ay naluluto po, iset aside at ilagay na rin po yung ating bell peppers. Isama na rin po yung siling haba.
para magkaroon siya ng extra kick sa kanyang flavor. Nilagyan ko po ito ng suka. At tinagdagan ko na rin po ng konting tubig. Ang rule ng suka. Ang rule ng suka, pinapa-evaporate mo na yan mga at least 3 to 5 minutes. Pagkatapos ko pong lagyan ng tubig at suka yung ating sauce, ayan na po. Naglagay na rin po ako ng ating carrots at yung ating sliced white onions. Naglagay na rin po ako ng konting paminta at magic sarap. Pinos ko na nga eh. Habang kumukulo po ito at nadidissolve, nilagyan ko na rin po ito ng brown sugar. Mga 2.5 kutsara lang. At pagkatapos, sinabay ko na rin po yung ating tomato sauce. Del Monte baka naman. Yan. Habang siya ay nagkumukulo, i-dissolve na rin po yung ating sauce kasabay ng mga herbs and spices po niya. Yan. Naglagay na rin po ako ng paminta ulit. Yan, halo lang. Ihalo nyo lang po ng maigi hanggang sa ma-dissolve na rin po yung tubig niya. Hanggang sa lumapot po ang kanyang sauce. Yan, inilagay ko na rin po yung ating pineapple tidbits. Yan po ang magpapatamis po sa ating sweet and sour. Halo lang. So habang kumukulo na po siya, isabay na rin po natin yung ating fried yellowfin tuna. And so ihalo na rin natin lahat. Consider na po natin na luto yan. Pero para po maging maganda po ang kanyang presentation, ihalo lang po natin ng maigi. Manunuot yung lasa ng sauce doon sa fish. Tignan nyo na yung ating sauce ay medyo nagiging malapot na at medyo naiiga na siya. Ilagay na rin po natin yung ating green onions. Pag-garnish po yan ng ating sweet and sour fish. And so guys, okay na po ang ating presentation. Okay na po yung ating recipe na sweet and sour yellowfin tuna. For more recipes, please like and subscribe to my channel. Thank you.